Yun, nagtatago at nag-oobserba sa kanyang biktima ng kanyang mga galaw. O kaya kung makikita tayo ng literal na leon ba, minakita siya ng yung deer, busa. Hindi na niya agad-agad sinasakpang yan Ano po, tinitingnan niya muna, yung pinapanood niya muna, yung kanyang bibigtamin. Kaya pag nakita niya, ay, wala kayo na ito. Ayun, hindi siya basta-basta nasakpan. Kaya, mag-iingat po tayo sa ating mga kahinaan. At ang pangalawa, naghihintay ng tamang panahon para umatake. Kaya ito nasabi ko kanina, ang leon ay hindi agad-agad umaatake. Tinitingnan niya muna, ino-obserbahan niya saan ba ito mahina. Kaya ingat tayo. Ingat tayo sa ating galaw. Ingat, kung minsan ang kahinaan natin isa sa mga anak yung nananakit, ng babato, nangungurot, at minsan yung ating bibig. Wala tayong self-control. Tayo ay hyper tayo. Kaya, hindi naman kaagad-agad ina-attack. Tinitignan muna ng, katulad ng isang leon, tinitignan muna ng kaaway. Kung hindi agad-agad ay uma-attack yan. Kaya ingat tayo sa ating pananalita, sa ating mga galaw. At pangatlo, lumalapit ng tahimik sa biktima bago umatake ng biglaan at mabilis. Sabi ngayon, kung lumalapit ng tahimik, ng dahan-dahan. Kaya minsan mag-iingat tayo sa yung mga kausap natin. Sabi nga po, ang kaaway ng diablo ay nag-aanong anghel. Nag-aanong anghel ka. Kasi nilalapit sa atin, ka rin yung babae, ka rin yung binata, makagandang kagandang nilala. Pero hindi natin alam na yung pala. Paganda ng kaaway. Kaya, dahan-dahan lumalapit sa kanya ang kaaway at bago siya umatake ng biglaan. So, ganyan po ang nature ng specific na leon. At sabi dyan, umaatungal. Ganyan na yung uungal. Ito yung sabi mo, umaatungal. Pag sinabi ko umaatungal ang leon, ito yung sabihin siya na tatawag ng kasama. Kaya ganyan ang diablo po. Pag nakita niya talaga, ito yung disclosure. So, ganyan pag magsalita, ito kumilos. Ito ang atungal na yan. So, ano sabihin? Nagtatawag siya ng kasama. Kaya ang kaaway natin spiritual ay marami sila. Marami sila. Sabi sa Ephesians 6:12. Wala ko ba? Yan, tingnan ko natin po. Sabi ko dito, ay Deuteronomy 6:12. Kasi pero ako na lang. Sabi nga po ay marami sila. Ito. 6:12, ang sabi po dyan, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga mahal na kapangyarihan, at sa mga taga-mamahala ng kaluluwa. So, bakit sila marami? Sabi po ay, kundi sa mga pinuno, ibig sabihin, mga hindi sinabing sa isang pinuno, kundi sa mga pinuno. So, ibig sabihin, marami sila. Sa mga may kapangyarihan. Sa mga, diba? Napasin po natin yung word ng mga. So, marami po. Kaya ang sabi niya, ang diablo, aatungan yan. Dahil kayo, pagtulungan natin po, wala masama magsalita. Pagtulungan natin po. Yan po ang nature ng diablo po. At kaya ano po yung pinapaalala sa atin? Ang unang Pedro, 5, 8, at 9. Sabi nga po dyan, ay maging handa kayo at magbantay. O maging handa. Paano tayo magiging handa? No, kaya dapat araw-araw tayo po ay nananalangin. Nananalangin tayo na puspusin ng Espiritu Santo. Kung tayo, kaya nasabi, ang turo ng Panginoon sa panalangin po,
the Lord's Prayer, di ba ang nakalagay doon? Ay manalangin na tayo na ilayo tayo sa tukso at sa lahat ng at magbantay. Po, ang babantay natin sa sarili natin, hindi yung iba. Po, kaya minsan nakikita natin yung depression niya, nakikita natin yung kahinaan niya, pero tayo, hindi natin nakikita. Ano po? At magbantay. At doon sa verse 9, po, doon sa verse 3. Natin verse 9. Yan, sa verse 9. Ano po ang sabi dyan? Labanan ninyo siya! Pero huwag tayo magpapatalo. Sabi ninyo, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo. Ano po, magpakatatag tayo, huwag tayong bibigay. Kaya nga, pag meron talagang kaya kailangan meron tayong sensitive spirit Ano po? Sensitibo yung ating spirit. Minsan na may mga tao malapit na akala natin ay okay, na maka-Diyos. Wala, sila'y padala lang ng kaaway para tayo i-save. Sabi rin naman pakatatag. Tayo. Po. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis sabi nga, ng mga kayaman, hindi kayo ato na ang kapatid sa buong daigdig. So, sabi nga po, minsan kaya nga, sabi ko nga po, ang tukso Martin sa tagumpay lang sa panahon ng kahirapan. Panahon ng kabiguan. Ito po. Kaya maraming mga Kristiyano nalalayo sa Panginoon sa panahon ng kasaganaan. Nalalayo sa Panginoon. At nag-isip doon sa kayamanan sa Biblia. At maraming nalalayo sa Panginoon dahil sa kayamanan. Kaya sabi niya, magbantay tayo. Bantayan daw po natin ang ating sarili. Ano po, hindi natin babantayan yung iba. Kasi nga minsan magaling tayo magbantay ng iba pero yung buhay natin hindi natin binabantayan. Sabi nga, ano ba ang ating ipanlalaban upang talunin ang away? Walang iba po, kundi ang salita ng Diyos. Na siyang ginamit din na ating Panginoon Kristo. Balik tayo sa Matthew 11. Ito ano po, sa bawat atake ng kaaway sa Kanya, kami yung pag-aaralan natin yung tatlong tukso ginamit ni Satanas. Ang isinasagot niya ay puro salita ng Diyos. Puro salita ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po, ang salita ng Diyos, kaya nga dapat ay ating isa puso, isa buhay, at magbahagi ng ating pagkatao, yung tinatawag na DNA. Diba, halimbawa, meron kang, para malaman mo, meron kasi mga case na meron mga pag-alilang, yung ba yung anak mo, no? Yung ginagawa DNA. Diba, titignan natin talagang siya yung anak mo, talagang siya ay legit, nakadugo mo, ito. Kaya nga sabi ko, ang salita ng Diyos ay dapat ang ating DNA. Kaya dapat pare-pareho tayo. Bakit iba't-iba ang ating mga magulang sa dugo, pero pag sa DNA ng salita ng Diyos, dapat pare-pareho tayo. Kaya dapat ang salita ng ating Panginoon, ito po ay isinasa buhay, isinasa puso, ano po, hindi sa nguso lang. Kasi maraming talagang sa ulo halos ang Biblia. Pero sabi sa puso lang, at hindi mo nakikita, yung sinasa buhay. Sabi maging bahagi ng ating pagkatao. Yung ating genes, yun po, yung ating genes. Sabi po sa Deuteronomy 6, verse 6, ang mga utos na italin ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan. Bigyan po natin ang focus yung pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Itulupot niyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda.
balik sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga at alam niyo po, literally, ginagawa talaga